Yes, hello, good afternoon sa ating mga viewers. So this time video ay magkaroon tayo ng LTRS training. So nakikita nyo sa video, naglalagay tayo ng mga paddings, gears sa ating enrollees for preparation for classroom, orientation, and the actual driving. So this time, tuturuan natin si sir sa paggamit ng motor. So ang kanyang ginagamit sa oras na ito ay Honda Beat 110. Low grip lang po. 110. Low grip. So as you can see mga kamoto, so tinitrain natin si sir for basic driving. So Low grip lang po, sir. tinuturuan natin siya kung paano gamitin yung tamang paraan yung throttle. As you can see, may tamang position po ang ating mga kamay. So dapat naka lower part lang po yung sakong ng ating mga kamay, hindi nasa top. Okay, so ang purpose po nito is Pakiramdaman mo para lang ng motor. magamay ni customer yung paggamit ng throttle. Meron tayong Low grip kagad. tatlong uri ng paggamit ng throttle. Meron tayong low grip, medium grip, and high grip. So as you can see, ang tituro ko sa ating enrollee ay ang paggamit lamang ng Low grip, sir. low grip at medium grip. Pakiramdam mo, sir, Kasi yung pag tunog ng once makina. na nagturo tayo sa actual driving, Kaya mo yan, eh sir. Late lang yan. kalkulado ka agad ni enrollee kung ano ang Balik pa tayo sa enumeration, sir, ha? Sige. command Ano po yung sa na left arm mo, sasabihin sir? ko. Left arm. So as you can see, lahat ng uses ng motor ng Beat ay Low pinapakilala beam, sir. natin Medium, sa sir, ating mga i-press enrollees para at least for kita mo safety yung- operation. So, ayun, I-press mo, ito sir. natin Sige. sa enrollees kung ano yung mga accessories na mayroon Sir, siya sige, sa right to the left. Sige, sir. sa Press mo, left sir, arm para and right na-experience arm. mo na. So, mga kamoto, sa Okay, mga tingin dyan beginners, sa board. Dito, sir, sa kapag unahan. gagamit tayo Kapag ng sir. isang motor, Okay. as much as possible, kabisado natin yung ginagamit Enumeration, nating sir. motor. Sa left arm natin, so as you can see, meron tayong No, sir. left Papatay side muna, sir. mirror, left Signal light mo, sir. brake muna din. lever o yung rear brake, Signal light naman sa kabila. Para and the high and masaya low ka po, sir, button, sa pinaka-basic na. then the horn. Sa right arm naman po natin, meron tayong right side mirror, Okay, sir. Signal light to the left. ignition, Then, okay, wait lang. and meron tayong Very starter. good. Then, papatay. So as you can see, yun ang ginagawa ni customer today. Right naman po. na So signal light. maging maingat tayo sa paggamit Okay, ng motor. very good, Kung hindi Then, kabisado yung motor, you must be familiarized sir, muna. lagi, sir, yung motor. sa una ng tingin pagka kumakapa ka, sir, ng accessories. Okay, sir, Okay. horn. And then, papatay ako ng signal light, sir. And as Papatay. you can see, so habang dapat Yun, okay. manipulated Sa right arm mo ni naman, sir, enrollee sa sarili, or sir. bilang driver, yung Side pag signal mirror. light o left turn, Front brake. hindi kailangan po na tumingin sa baba ng motor because Starter. magkikreate siya ng And then, yung isa or pa yung ang accident ignition. o risky kasi yung habang nagde-drive ka ay nakatingin ka sa Papatay mo, baba, sir, so ng bawal ignition, po sir. yun as a driver. So dapat Yes, sir, tulad break sinabi na ko, tayo sa dapat break. kabisado mo yung motor na gagamitin mo. Dapat Sir, papatay mo na, sir. nakakapa po yung accessories, hindi kailangan na pitingin ka sa baba at saka mag-maneuver. So this time naman, so intry namin si customer sa balancing. So bilang enrollees ay kailangan talaga namin turuan as much as possible from the basic ang mga beginner natin. So at this point, so nakikita niya si customer. So ang ginagawa namin dito is yung balancing. So hindi tayo makakapag actual driving kung hindi siya magdadaan sa balancing training. So yun, ginagawa natin, nakapatay yung makina at tinutulak namin para at least malaman natin kung talagang mababalance ni customer ang isang motor. So at this point, yan, naglalagay na kami ng mga paddings, protective gears kay enrollees para at the same time i-save tayo sa anumang injury. So at this point, so ako na magtuturo sa kanya
Tapos, So, 3 rounds kami dito sa area na to para Okay. no? Hindi na po, sir. turuan ng ulit ang balancing, sir. Balancing is one of the important factors dito sa ating LTRS. Sa this point, so ready ko na, sir. Mayroon akong command dito na in case na matumba ang motor or magka-aberya, so yun, ibababa lang yung dalawang paa, nakapreno yung motor, and dapat alerto. So this time, yun, tinutulak ko na si customer. Hindi niya alam dito na binibitawan ko yung motor. So dito pa lang malalaman natin bilang isang trainer na kaya niya magmaneho ng motor kapag ganito yung mga senyales. So tutulak, then bibitawan, tutulak, then bibitawan. So ganito po ako magturo ng LTRS. Bawal po yung nakaangkas tapos siya po yung magdadrive or maghahawak ng throttle. Mali po yon. So basically ito yung pinaka-basic na pagtuturo ng LTRS. So yan, tulak, makatulak, yan, bibitawan, tulak, bibitawan. So as you can see, ulit-ulit ko lang ginagawa yung tulak na yan. So hindi madali yung pagtuturo ng LTRS sa totoo lang. Kasi kailangan ng physical strength, mental strength, siyempre yung mahabang pasensya kay customer. Hindi lahat ng customer natututo kaagad within 1 day. So as far as I concerned, marami ako naturuan na 1 day train lang, talaga marunong na sila. Hindi sila marunong magbike, but on this basic training sa balancing pa lang, so nalalaman ko na kung talagang kaya ni customer o hindi yung isang activity, yung program. Okay? Okay, yan. Ulit-ulit ko lang po ginagawa yung tulak, bitaw because that is the most important thing na malaman ko kay customer kung talagang matututo siya o hindi. Kasi pag binitawan ko yan, natutumba, hindi ko talaga i-go ang isang training. Kasi ulitin ko, bilang isang training, nasa sa amin din yung safety ni customer. Kaya hindi namin hayaan na kapag hindi kaya, pipilitin natin. So no, mali po yun. Kapag hindi kaya today, pwede naman the following day, i-continue natin training. So dito, 5 minutes, sir. 5 minutes. ayan, nakita nyo, kinakausap ko yun si customer. After pushing motorcycle, kinakausap ko siya. Ayan, nagbibigay ako sa kanya ng command, ng advice. Ulit-ulit po yan para hindi makalimot si customer sa aming gagawin. So at this point, ayan, kinakausap ko para doon sa actual driving na. Slow down, sila pa. O yan, nakita nyo, yan, actual driving na po yan. So, nakat ko lang po yung video. Good. Ayan. Low grip lang. So, yan. Wala lang, sir, sa pagliko. Ayan po, akala kasi niya tinutulak pa siya. Oh, yan. So, yun ang pinaka-secret Marunong ng ating ng pagtitrain dito. So, yung trainer Yan. at saka yung trainee dapat magkaisa yung Isang orientation. mindset. Day at katrina. Ano? Dapat nakikinig yung trainee kay trainer. Ayan po mga Sa mga kamot. magpapa... At this point, hindi niya alam yung hindi niya pa alam na siya po ay marunong na magmotor. Akala niya siguro hinahawakan pa yung motor. Nice. Okay, yung background ni sir kasi hindi pa talaga siya marunong magmotor ever since. Okay, so ngayon lang man po siya nakahawak sir. ng motorcycle na talagang siya ang nagpapaandar. Yung riding background ni sir, marunong lang siya magbike. Pero parte yan ng training natin. Ayan. Yung pagod. And from morning, So, start kami ng morning hanggang afternoon na alas 3. dapat merong pag-chat-chat. Ayan, past 3 p.m. Ayan, natuto na po siya mag-drive. So, depende po ito sa trainer. Ano po? Hindi lahat ng training natututo kagad kasi they have experiences na accident. Ano? So, yung ibang customer, ayun na talaga lang magmotor because of the tragic experience sa kanilang mga pagdadrive. At this point, Motor Trade is offering to all kinds of salamat sa mga edad, of course. No? Age doesn't matter. Sabi nga nila. So, sir, kahit ganyan po ang edad, so willing po siya matuto mag-drive ulit.